night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Thursday. This is the first vlog po natin dito sa Amerika ngayong 2025 na gusto kong ma-save as my digital diary sa YouTube channel ko. Dahil nga po yung mga ilang vlog natin ay most of recap po sa mga nangyaring bakasyon natin last December 2024, December, Pasko at Bagong Taon sa Pilipinas. So I'm so excited to start my new vlog dito po sa Amerika at naisip kong i-haul lahat ng mga Christmas gift at gift ko sa sarili ko nung Pasko. So, umpisahan na natin. Hindi naman masyadong kahabaan ito. Gusto ko lang ma-save as one of my good memories sa digital diary ko na naka-receive ako ng gift. Alam niyo naman na mahilig ako sa mga gifts, sa mga cards, kahit hindi mamahalin. Sobrang mahilig akong maka-appreciate ng mga small things na binibigay talaga sa akin. Sobra akong magpahalaga. Sobra akong natatouch kapag ako ay naalala. Lalo na ngayong Pasko, talagang sobrang happy kami. Some of my friends and family nag-effort na maalala kami. So talagang ibig sabihin nun, special ako sa kanila dahil naalala nila ako. Yay! So first, umpisahan ko na sa mga regalo ni Sweetie. Last wedding day namin, na nag-church wedding kami noong December 21, ang niregalo niya sa akin ay necklace. Ito, napakaganda nitong necklace na to. This is a heart one. Ayan. I think this one is a 14K. So, thank you so much, Sweetie. Bali, ito ay wedding gift niya at Christmas gift niya sa akin. So, I'm so very happy. Dahil alam ni Sweetie na mahilig ako sa mga gold na kwintas. Talagang umorder pa ako sa Dubai. Alam niya kasi, excuse me, for almost 2 years to 3 years dito ako sa Amerika, talagang nagsishipping pa kami ng mga alahas galing sa what we call doon sa Dubai. Meron din siya sa aking wedding anniversary, nung civil wedding anniversary namin last November. Puso din, pero yung uso yung chain. Pakita ko na lang yung pictures. Ayan, yan yung gift niya. Talagang I'm collecting some bracelet and gold necklace. Importante yan. It's nice for investment din, diba? For case of emergency. Pero hanggang kaya naman, you have to save it and treasure all your accessories. Ayan, dahil mahilig kami ni na mami niya. Hopefully soon, nagpaplano ako, di ba, tinda niyan, pero wala pa tayong time. Ang hirap ng marami tayong business. Mas magandang focus lang tayo sa mga kaya natin ipaninda from now. So, second gift ni Sweetie sa akin nung Pasko, itong Lacoste na pink bag. This one is coming from Bangkok kasi galing to sa suppliers ko. So, nagandahan siya. Sabi nga, pwede kitang bilhan ito at gamitin mong pang trabaho pagbalik mo outside sa Amerika. So, this one is color light pink. Marami rin akong tinda nito sa shop and I think all of them is already sold. So, I think o-order na naman ako sa Bangkok, Thailand. Very big siya. Kasi pag nagtatrabaho talaga ako, gusto ko malaki yung bag para wala ako nakakalimutan. Alam mo naman ako, very Girl Scout and organized. Kasi gusto ko talaga lahat ng gamit ko ay nailalagay ko. So, supposed to be, itong gift na Sweetie ay 100% pasok sa banga na talagang magagamit ko. I have my first Lacoste bag na binili niya sa akin dito. I think it's Valentine's Day. It's color blue pero small lang siya. And medium size nito. But this one is little big na pwede mo talagang ipang trabaho. Next naman is doon naman tayo sa second one, ha? Ay, tsaka isa pa. Isa pang gift ni Sweetie nung Pasko ay, nasa ng aking relo? Ito. I have a Antline watch. Alam niyang mahilig ako sa relo. And most of Christmas, anniversary, or birthday, mapapansin ninyo kahit sa mga posts ko sa Facebook, kahit nung boyfriend ko pa lang siya, talagang mahilig siyang magregalo sa akin ng relo. So, right now, binigyan niya ako ng relo for Antline din yung ang tatak niya, ang brand niya, ayan. Very manipis, is kulay gold, ayan. Hindi siya nagpo-focus, ayan. So, ito, panibago na namang collection sa magagamit ko pagsimba, paglabas. This is the formal watches, pero pwede rin pa nagtatrabaho ka. Ginagamit ko na siya kasi ang ganda niya. Next is punta na tayo sa mga binili ko namang gift para sa sarili ko sa Pilipinas. Ito mga to, in-order ko sa Japan, sa isang one of my collection of KG Collection Japan.
talagang mahilig ako magpabili sa kanya ng mga bag. Kasi sa Japan, magaganda yung mga bag. Even though medyo expensive, hinahanapan niya ako ng sale at kaya sa bulsa ko. Dahil uuwi nga ako, ay asking help na mabili niya ako. First na binili niya sa akin ay Celine. Okay? Dahil nga po tayong mahilig maglalabas or something, syempre pag gusto natin malaking bag natin, may pupuntahan tayo or magtatrabaho tayo, gusto ko talaga malaki yung bag para lahat na ilalaman. Kasi I'm very organized kapag pumapasok ako. Ayoko na may nakakalimutan ako. Ayoko na maliit yung bag ko. So I got the Celine bag. Ito yung first gift ko sa sarili ko. Ayan. This is one of my Christmas gift kasi mahilig talaga ako sa bag. I promise to myself na hindi masyado magbibili pero dahil nga po tayo nagtrabaho naman ng isang taon, nag-business tayo, may mga extra tayo kaya why not deserve na bumili tayo ng tama. Hindi naman natin masasabing luho kasi kapag ayoko na siyang gamitin, sinasambot to ng aking anak or mommy ko or sometimes binibenta namin sa tamang presyo lang. So, hindi na rin lugi, at least na-enjoy mo na and after that, mapapakinabangan din ng iba. So, yun ang mga hindi mo isipin kahina-hinahin. Next naman is, I got the Steven Madden. Ito yung pinaka gusto kong collections ngayon. Ayan. Before ako umalis dito, dahil bago ko yata, binili ko na sa outlet mall. Binili ko siya kasi akala ko madadala ko siya sa Pilipinas. Lucky to say, na nagpunta kami sa TJ Maxx before kami umalis, binilihan uli ako ng bag ni Sweetie ng kulay cream. Screenshot ko na lang yung pictures. Ayan, na-arbon na siya ng mommy ko. So, it's okay kasi nagagamit niya paglabas-labas, pagsimba, papunta sa doctor daw, or papunta sa school ng aking anak or ibang lakad niya. Kasi malaki din siya. So, marami kang malalaman. So, ito, hindi ko na siya dinala. So, this one pwedeng pang simba, pang formal, or something. I think it's one of new collections of Steven Madden. So, very nice siya at usong-uso sa color of the year. Kasi ang color of the year ko ngayon is gold yata, cream at saka blue. Yan ang mga lucky color ko ngayon. Next naman is, nagpabili rin uli ako ng isang bag sa aking friend, si KJ Japan nga, itong Chloe bag. Ayan. So, itong Chloe bag, very happy ako kasi isang taon ko siyang pinag-isipan at pinag-ipunan na gusto kong bilhin. Kasi nga, mahilig talaga ako sa bag. So, yung mga old bags ko, I decided yung iba, ibenta na, at yung iba ay magamit ni Mami or ni Tambelina. Bahala na sila. So, ako naman, for sure, for all the years, pinag-ingatan ko sila. Kaya pagsasambutin mo talaga, maayos at maganda pa. So, I think I already buy the black one. Hindi lang siya umabot. Kaya maybe, kung pupunta dito si Mama or kung makaka-uwi ako or sino man ang papakikisuyuan ko, papadala ko dito. Kasi yung kulay black, hindi siya halatang madumihin. Kaya all around na pwede ko siyang gamitin. This one, very careful ako kasi cream siya, so madali siyang madumihan. But for me, it's nice collections. It's Chloe. Ayan. So, pwede kong pagsimba, panglabas-labas, or something, diba? A very nice bag. At nagamit ko na rin to sa Pilipinas. So, alam kong maganda siya kasi mahilig ako sa bag na kahit maliit pero malaki. So, marami pa rin tayong malalaman. Kasi nga, tuwing umaalis ako, palagi akong maraming dinadala. Ayan. Next naman, nabili ko to sa Lazada. So, nag-12-12-12 ba nung Pasko. So, may sale siya. So, sa Lazada, ang dami kong coins and vouchers na free. So, I decided na bilhin to. Coming from Bangkok, Thailand din siya. So, ang laki ng loob nito. So, ito nagamit ko na to sa Manila. At nilagyan ko nga nung Crybaby na chain. Picture ko na, insert ko yung pictures. Ayan. So, napakaganda niya. So, I decided to buy this one, the silver one and the pink one. Galing din tong Bangkok, Thailand, pero Lazada ko siya in-order. So, medyo matagal nga dumating. I think, before ako dumating, na-order ko na siya or dumating na siya. I don't know, hindi ko naman maintindihan. But, this one is a very nice and I decided na umorder sa kanya at baka magtinda ako niya dito sa Amerika. Kasi gusto ko, lahat ng ititinda ko ay medyo kilala ko na para pag tinanong ako ng customer ko, mabilis ko siyang isagutin. Kagaya ng tinetrain ko kay Mommy. Para at least, hindi tayo napapaya sa customers natin, diba? So, this one is my another Christmas gift. Ayan, napahilig tayo sa bag. I wish na hindi makabili, pero babae lang tayo at may extra naman tayo. And we deserve naman, if we're working hard, deserve din natin na minsan ay regaluhan ng ating sarili. Lalo naman, hindi naman siya ganun kamamahalin, diba? So, this one, a fashion bag, okay?
Next na one is balik na tayong malobat. Okay? Balik na tayo. So, next naman, natapos tayo sa mga bags. Pero, may mga ilang nag-gift pa rin sa akin ng bag. Next naman, pumunta kami ng SM. Hindi na ako nakapag-Watson dahil hindi ko na alam kung paano ko siya isisingit. Next time na lang talaga. But, nagpunta ako ng SM. Nagtingin ako ng mga makeup na Savage Shirt na pwede kong bilhin. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako mahilig sa makeup. Pero gusto natin maging presentable at maging maayos paglalabas, sisimba, or magkatrabaho tayo. Importante yan, di ba? So, I got ang tatak nito ay Caroline. I think before na-try ko na to nung nasa Pilipinas pa ako, kinuha ko yung powder na oil control face powder siya. Kasi na-search ko din to na okay naman siya. So, nagbili ako ng isa, itatry ko, but alam mo naman, ginagamit ko nga dito ay Maybelline or Dior. So, nahanap talaga ako ng kahit maghapon akong hindi magpulbo, okay pa din ako kasi hindi naman ako ma-insecure sa ganun. As long as maayos ako, okay na sa akin. So, I got the powder of this one. Tama-tama sa skin ko. Ang ganda niya. Kasi may salamin na siya. So, hindi ko pa siya nagagamit. I think I have the powder pa rin na binili ko sa Bangkok, Thailand. Pero ibinigay ko na sa anak ko kasi nga nagdadalaga na siya. Para may personal makeup siya. Dala-dala kapag lumalabas or may mga party siya. So, this one, nabili ko sa SM. And next one, medyo mahal na rin siya. Almost 200 pesos. But for me, it's okay kasi makapal siya. So, matagal mo siyang magagamit. Next naman is nagbili ako nito mga lip gloss na ganito. I try. First time ko din gumamit ng ganito kasi always using lipstick talaga ako. So, nabili ko din siya. Caroline din siya. It's color brown. It's my favorite color. Kahit maitim ako at kayo manggi ako, the best sa akin yung brown. Presentable naman ang dating sa akin. And ito talaga, binibili ko na talaga to sa SM before pa. Pinaka-favorite ko to kahit nung dumating ako sa Amerika, ang dami kong dalang ganito. Kasi, maganda siya sa akin. Itong Nichido Ultra Stay. Ang kinuha ko naman, chocolate siya ngayon, very dark. At pinapatungan ko siya minsan nung Vice Ganda ko. At yung aking MAC na lipstick ay talagang pasok na pasok naman sa akin. So, this one I think 250 or 300. But for me, it's okay. Kasi for sure tatagal to bago ako umuwi. Kasi to yung iba tumagal. Sinaid ko ng sinaid talaga. So, sa makeup, yan lang yung nabili ko kasi hindi naman ako mahilig mag-makeup. Ang dami ko pa namang blush on. At alam niyo naman, pumunta ka lang ng Target, Walmart, or TJ Maxx. May mga makeup ka na at may mga branded ka na rin mabibili. Kung gusto mo naman na medyo expensive, you have to go to the mall or you go to Ulta. Makakahanap ka talaga ng mga makeup na okay or sa Walgreens. Ayan yung mga pinupuntahan ko. But supposed to be, ang dami ko pang makeup. Hindi naman ako magaling mag-makeup. Ang gusto ko lang talaga ay being presentable at maayos. So for me, comfortable. Ayoko na masyadong makalat or madami. As long gusto ko maubos sila, saka tayo magre-repeat. Okay, next naman is, hindi na nga ako nakapag-Watson, pero nagpunta kami ng Watson ng anak ko at dahil nga sa mahilig ako mag-scrub, mahilig ako sa mga panglinis ng mukha at yan ang most of the time na binibili ko sa Walmart, Target, Walgreens, or TJ Maxx or Marshall, yung mga talagang laging nakikita sa vlog ko na gusto ko talaga may magandang panglinis sa mukha. And importante yung skincare, even though tumatanda ka na, maganda pa rin, you have to protect your skin. At dati nga po, simula high school ako, nag-college, hanggang naging dalaga at nag-asawa ako, ay si pants po ay ginagamit ko. Dahil simula bata ako, in-effortan ako ni maming bilhan ng pants para panglinis ng mukha. To maintain ang kaayusan ng iyong mukha at kilalang-kilala sa Pilipinas ang pants. Even though dito naman sa Amerika, sa mga supermarket na Pilipino ay makakabili ka, medyo mahal lang din talaga. So, kailangan mo na mag-effort. Nagsimula uli ako mag-pants nung pumunta ako ng Thailand last May kasi namili ako doon ng mga pang-scrub or mga pants na facial talaga na panglinis. At nung pagdating ko rin sa Amerika, ang dami ko rin dala na binili sa Pilipinas. So supposed to be nagbago nga tayo kasi meron naman tayong mga comfortable na gamit dito. Long short, para hindi mahaba, bumili ako ng mga ilang pants na uso ngayon na kino-commercial. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyado agad dadala sa mga ganon. But for me, ito ay mga binili ko na at ginamit ko na. At may bago akong binili na itatry ko kasi na-search ko naman siya na okay siya. So,
Itong Pond's Tones Apple Milk Foam. Ito, ayan. So, binasa ko naman siya. Alam naman ako, mega research agad. Ayan. Supposed to be, ang halo nito ay milk. At gusto ko kasi palagi yung oil ng mukha ko ang mawala. Kahit malamig dito, nag-o-oil pa rin yung mukha ko. Pero hindi naman ako nagtitrip na mawala yun. But supposed to be naliles naman siya. Kasi nga, gumagamit ako ng mga tamang skincare. So, I just buy this one. This is my first time na gagamitin ito. Second naman, itong Pond's Bright Miracle Facial Foam. Actually, ito ay nagamit ko na. Ito ang nagamit ko. Dahil ito ang binili ko sa Bangkok, Thailand. Ang mahal nito dito sa groceryhan ng Filipino store na parang pumapatok na 1,000 pesos na mahigit. Kaya, nung binili ko siya, for sure, bago ako umalis or sino man pupunta dito, sa laki nito ay baka mabilhan ako. Or pag uwi ko uli, mas magdadala na lang ako. So, this one, Bright Miracle with oil din ito, nakakatanggal. So, kinuha ko ito. Hindi naman ako nagpapaputi. Okay na lang din na medyo bright tayo kasi masaya naman ako sa kulay ko. Dahil pag inayusan naman ako ay okay na okay ako. And this one ay meron tong ibang halo ng pagka-bright, but sa same sila. So, itatry ko silang tatlo. Total, lahat ng mga facial wash ko ay mauubos na. So, hindi na natin kailangan bumili sa TJ Maxx or Walmart or Target or Walgreens kasi ito for sure tatagal pa rin. So, yung mga nabili ko pa rin sa Bangkok, Thailand, halos inuubos ko. Baka February tapos na sila. So, yun, magpapalit na ulit tayo ng panibago. At continue tayo sa Pond's. Ito yun. Pero may nabili ako kasing parang Rose Collagen sa TJ Maxx na may pang scrub. Ginagamit ko siya ngayon. Nakakatanggal din siya ng oil ng mukha. May collagen, tsaka retinol, at tsaka pimple. So, ito ay nakakatulong din for me to substitute. For sure, on February, before ma-use natin itong mga Pond's na to, i-introduce ko na naman to sa inyo. And I know, nasa Pilipinas, all over the world, alam nila how to use this one kasi talagang patok na patok din sila sa commercial. Hindi ako masyadong natakot sa Pond's kasi laking batang pants ako. So, hindi ako masyadong naiiba lang yung mga ingredient or naiiba yung mga niya, pero same pa rin siya. Susunod. Masasamid. Yun. Okay, punta na po. Excuse me. Number please. So, punta na tayo sa mga ilang gift na na-receive ko. So, first, ito pa pala, ang nabili ko para sa sarili ko. I got the rubber shoes kay KJ Japan din to. This is the New Balance na mga bagong labas, ang rubber shoes of New Balance. Total, naisip ko kasing mag-invest din, hindi naman siya ganun kamahalan. Ito ginagamit ko dito sa Amerika. Sabi nga ng mother-in-law ko, ang dami ko ng sapatos. But for me, I'm very comfortable kasi yung mga ibang sapatos ko, inibigay ko kay na mami or ibinebenta ko kapag hindi ko na talaga kailangan. But, syempre medyo mamahalin at saka maganda pa. Talagang sinisave ko siya, ginagamit ko siya sa work or pagsimba or paglakad. Kasi dito nga sa Amerika ay first shoes talaga ang rubber shoes, lalo na kapag winter, malamig, or kahit tag-init. Hindi naman sobra kasi umiinit dito. So, for me, very comfortable, and this is my first time. For almost 3 years ko dito sa Amerika, komportable ako naka-rubber shoes. Before, I love doll shoes talaga, or sometimes sandals. Pero nung nandito na ako sa Amerika, mas nahilig ako. But before, nung nag-work pa ako sa Dubai at sa Bangkok, Thailand, ilang rubber shoes din ako, kaya sanay din akong gumamit. But dito sa Amerika, even though I go to church or anong mga lakad ko, supposed to be 100% mas gusto ko ang rubber shoes talaga. So, I collecting rubber shoes, ingat na ingat ako, nililinisan ko sila, nilalagay ko sila sa tamang kalalagyan para tumagal sila. Pero, dahil nga hindi natin maiwasan, kapag may extra tayo, nakakabili tayo, lalo na kapag sale. So, hindi pa ako nakabili dito ng New Balance sa Amerika. So, I decided to ask KJ Japan na doon ako magpabili at tamang-tamang uuwi ako. Doon ko na pinabaksak sa Pilipinas para magamit ko to sa work o anumang lakad ko at nakamura din ako. So, this one is the new collections of New Balance. Very comfortable siya, nagamit ko na siya at talagang iniingatan ko siya kasi this is my first investment para sa New Balance. Next naman is nakita ko to kay Ana Kai nung pumunta siya sa Hong Kong. So, sa KJ Japan din, nagpabili din uli ako.
Supposed to be I like the black one or the blue one. Kaya lang wala nga size kasi mali talaga yung paa ko. Hanggang 6 kaya ko pang dalhin lalo na pag makapala yung medyas. Pero dito sa Amerika, size 4 talaga ako, pang bata. Kaya ang hirap kong mahanap ng mga gusto kong mga Nike or ibang updated na rubber shoes. Kahit yung mga New Balance, ang hirap din. So talagang I need to go to Asian para makakuha ako ng tamang size. But this one, the brown one, na gamit ko na to kahit tag-ulan, sulit na sulit sa akin. So I think papato siya sa winter time dito sa Amerika. So this one is another one. Ginaya ko dito si Ana kahit tsaka yung asawa niya. Ayan. So thank you so much KJ Japan na sobrang dami kong ino-order ay talaga namang sobrang mura at nakakatipid din ako ng mga shipping. So order na kayo sa kanya, ililink ko ang kanyang Facebook, baka makapagpabili kayo sa Japan. Meron na rin sila mga product galing sa Bangkok, Thailand, kaya for sure kapag kailangan ko maglagay sa tindahan namin, hindi ako mahirapan kasi supposed to be yung ibang suppliers niya ay kilala ko din. Next naman is I got another New Balance is color gray. Ito naman regalo ng BFF kong si Ruby. Binigyan niya ako ng pera, pinadalhan niya ako. I love you talaga. Napalaki ng binigay niya sa akin. So naghati kami ni Sweetie dahil yun ay regalo niya sa amin sa wedding. So I don't know kung anong bibili ni Sweetie. Ako naman, I got one rubber shoes at yung iba tinabi ko pa yung pera. Hindi ko pa alam kung anong bibilhin namin. So I keep it muna. But sabi ko nga, mahilig ako ngayon sa rubber shoes. I love rubber shoes. So I try my best na ma-organize sila at makabili ako ng lalagyan para talagang kitang-kita ko lahat sila. So pagdating ng anak ko dito, pwede kami maghiraman, diba? So this is a New Balance color gray. Naisip kong gray para sa lahat ng outfit ko, pangpasok, pangsimba or panlakad. Supposed to be tama-tama yung kulay. But for me kasi, kung ano yung panlabas ko, hindi ko ginagamit pampasok. It's separate. Yung mga maluluma ako ng rubber shoes, nilalaban ko, nililinis ko, yun ang ginagamit ko pang work. So yung iba naman na parang okay pa, yun yung mga sinisave kong pang simba, pang labas, or pang lakad-lakad. Para sa ganun, hindi sila namimix or naluluma agad. I don't know kung ganun din kayo. No? But the gray one, I choose because maganda din to sa mga mix and match na damit, even though nakadress ka, summer o winter, magagamit mo sila. Ayan. Thank you so much, BFF! Ruby. Okay. Sad to say, Ruby, hindi siya naka-join ng aming wedding kasi nga hindi siya punta ng Pilipinas dahil very busy sa Dubai at saka bago kasi yung trabaho niya. But good luck and congrats sa new work mo. Bawi tayo. 2 years from now, I know, masasama ka na sa amin sa reunion ni na Edison. Very soon yan. Pray tayo. Next naman is ang dami kasi, nalilito ako. I got this one. This one is Crybaby na na regalo ni Kate sa akin. Kung mapapanood din yung vlog kong isa, niregaluhan din ako ng pinsan kong si Nika na nag-umpisa daw siya ng September to December para mabili ako ng original na Crybaby kasi nga mahal siya. So this one, I think kung napanood yung vlog ko, pinahirapan ako ni Nika to open it last Christmas, but I'm so very happy at na-appreciate ko yung pagka-generous niya dahil sa surprise gift niya na 2 Crybaby. And this one, I will be open it later kung ano ba talaga siya. But supposed to be, sinira ko na yung mga box ni Mika. Mag-start tayo sa mga gifts sa akin last Christmas. So, natapos na ako sa mga nabili ko at gift ko para sa sarili ko. Konti lang naman, hindi na ako masyado nagbibili kasi for sure, kailangan nating ma-save dahil may mga goals pa tayong gusto. At sabi ko nga, pag may extra lang, saka lang din talaga tayo bumili. So, this one is the Crybaby. Na-open ko na siya. I'm so very happy. This is the first one. Pinakita ko lang kay Mika lahat ng mga gusto ko at nahanap din niya. Pero sabi niya, ate, ang hirap kasi you need to open it para malaman mo kung yun talaga. And supposed to be magaling yung suppliers na napili niya dahil lahat ng gusto ko ay naibigay. So this is the first one. Ganda niya, diba? Next naman is, dito ka muna. This is the green one. It's a Powerpuff Girl Crybaby. O, diba? Ang cute nila. Ang ganda siyang ilagay sa bag. Alam nyo, I have another one. Binili ako ni Mami sa Lazada. Pero I think hindi siya ganun ka-original. Nawala siya sa airport.
Hindi pa alam ni na Mami Tita Ambelina, but sasabihin ko na lang sa kanila. And for sure, pag napanood nila tong vlog na to, malulungkot sila kasi kahit hindi siya ganun ka-original, napakamahal niya kasi umaabot din siya ng 1,000 pesos. Eh kung bibili ka ng original, 2,500 to 2,000, diba? Kalahati na lang nun. So, sorry naman. Sorry naman. Yung makakuha nun, mag-enjoy siyang gamitin siya nun, diba? This one is cute. O, diba? Yan ang bigay ni Mika. Thank you so much for your Christmas gift. Sabi ko, dadaling ko talaga yung kahon dito sa Amerika kasi gusto ko siyang i-keep at gusto ko siyang magandang maging memorable sa binigay niya sa akin. Diba? Ang cute ko. Ang cute nila. So cute. Okay. Iba naman talaga kapag original. Makikita mo talaga yung very useful na alam mong tatagal kahit linisan mo sila or kahit ipagdungisan mo sila. Magaganda at saka iba din yung pagka-heavy at bigat nila. So, supposed to be, okay din naman ang hindi. Kasi for me, kung lalagay mo lang sa bag mo, tas lilipas din naman, kung hindi ka naman talaga nagko-collect, why not, diba? It depends sa taong gagamit. But for me, thank you so much, Mika, for your Christmas gift dahil wish na wish ko talaga ito. Next naman, I got a bag from every time na umaatan ako ng party ni Sweetie sa office nila every December, si Ashi or yung pinsan niya or boss niya, talagang may gift. And every time, I think this one is, excuse me, 2 times ko na naka-receive sa kanya ng Kate Spade. Yung una kasi is pouch para sa mga lalagyan ng makeup kit. At hanggang ngayon, almost 3 years na nagagamit ko siya. Kasi I think first Christmas party ko siya na-receive. Next naman, this one is a summer bag with Kate Spade. Transparent lang nga siya. So you have to put another bag para very secured pa rin yung mga nakalagay mo. So hindi siya masyadong makikita. This one is a very comfortable. This is a black one. Nagamit ko rin to sa Pilipinas. Kahit umuulan, okay siya kasi hindi mababasa yung gamit mo. And this is a Kate Spade collection. I think this year lang may ganito. I don't know. But napakaganda nga. Very handy. And I'm so very happy kasi kapag sisimba ka, madalian mong labas, magagamit mo siya. So, I'm so very lucky na meron akong another Kate Spade collections. Ayan. Next naman, I got Bebe collections. Ayan. Simple lang din to. It's have a gold chain. Pero pagbukas mo, maluwag din siya. So, malalagay mo yung cellphone mo, gamot mo, pera mo. Ayan. So, ito pwede mo pangsimba, panglakad-lakad sa mall, whatever. It's another gift for Christmas. Sa Bebe naman ang tatak niya. So, napakaganda. Dahil talagang itong color na to ay pwede sa lahat mong damit. Di ba? Special ang Paskong ito sa dami mong gift na na-receive. Next naman is, punta na tayo sa special gift ng aking one of my best friend. Alam mo, sobrang excited ako nung nalaman ko, binilhan niya ako nito. At talagang usong-uso to at ito yung plinano ko talaga na gawin kong business dito. Iniipon ko lang siya kasi para kahit mga 6 or 7 pieces, makapaglagay tayo sa store. Kasi gusto ko pag sinet up namin yung store namin dito ay medyo kakaiba na. I-upgrade na naman natin. Pero same din na mura at kaya mo ng bulsa na lahat ng mga bibili. Alam mo naman ako. So I got plan to have a Little Bunny Collections bag. I know marami na dito sa America nag-o-online from Bangkok. Ito po yung negosyo ni Kim Shu na Little Bunny bags na usong-uso rin sa Pilipinas na halos I'm so very happy kasi nung pumunta kami ng Bangkok last May, hindi na kami nakapunta dito dahil kulang sa oras. So sabi ko nga pagbalik ko, bibisitahin ko yung shop lalo na kung magtitinda ako nga dito sa Amerika. So, nakahanap na rin ako ng maayos na suppliers na magpapadala sa akin. Pumipili lang ako ng magagandang new collections of 2025. Pero may mga old collections din akong ilalagay dito para sa ganun makapili kayo. And I try my best na mabenta ko siya ng tama lang. Kahit konti lang na tubo, happy na ako. Basta maganda yung shop ko, diba? So, this one is House of Bunny bag. Ayan. Binitbit ito ni Edison nung umuwi siya nung December. Regalo daw niya sa akin ito nung wedding at saka Christmas gift na rin sa akin. So, I'm so excited kasi talagang pumunta pa siya ng shop. Hinanap niya talaga. Sinabi ko lang yung address. At eto, ayan. Yung mga pictures niya. Talaga namang pinapili nga ako ng the best na gusto ko. At ito yung nagustuhan kong una dahil ito yung bag na sinuot ni Kim Shu. So,
I got this one, a cream one, kasi ito nga yung lucky color ko for this year. Diba? Ang cute niya. Oh. So, abang-abang lang po kayo dahil magkakaroon ako ng ganito sa aking tindahan dito sa Amerika. Hope to be, kahit din sa Pilipinas, baka maglagay ako ng Little Bunny kahit ilan lang siya. So, pwede kayong bumisita sa aming shop. Yan naman lahat ay pinagbabudgetan pa at very soon makikita nyo lahat yan. So, I'm so very excited. So, ito yung regalo niya. Marami itong handy, pero ito yung pinakagusto ko. And if you open it, napakalaki nga. So, marami ka pa rin malalaman. Nagamit ko na to sa Pilipinas last December 25. Ginamit ko to nung nag-dinner kami with the family of Sweetie. At nilagyan ko siya ng cry baby sa gilid, diba? So, it's so cutie, diba? So, hayaan nyo, baka pati cry lady magtinda ako sa shop ko dito. Abang-abangan nyo yan dahil hinahanda ko na po yan. Ayan! So cute, diba? Ang cute-cute niya. So, thank you so much, BFF Edison. I'm so very happy for your Christmas gift. Next naman is, hindi rin nagpakabog ang aking kaibigan from Bangkok, from Dubai. Si Louie, pinadalhan niya ako ng pera sa GCash at pinabili pa rin niya ako ng isang Little Bunny bag. I think dalawa o isang mabibili doon. I got the brown and gray one. Yan, in-order ko pa lang siya, baka sasabay na yon sa mga paninda kong darating. So, I'm so excited. Ipapakita ko na lang at i-haul ko na lang uli yan kapag dumating na yung mga paninda ko. And I'm so very excited to set up my new shop dito po sa Amerika. Hopefully, di ba, soon, hindi naman kailangan magmadali para mas maganda yung preparations natin. So, next naman, na Little Bunny ko, ay regalo ito ng mami ko last Christmas. Ito. Little Bunny ulit. Diba? Little Bunny. Nakikita ko to kay Kim Chu talaga. Little Bunny. So, online lang niya to in order kasi hindi naman siya makapunta ng bangko. Kulay pink yung kinuha ni Mami sa akin kasi alam niyang favorite color ko ay pink. If you open it, may strap pa rin tong isa. Marami silang strap na kasama, nandun lang sa maleta ko. Kasi ito lang yung gusto kong strap. Kasi last Christmas, ginamit ko rin to sa Pilipinas. Kasi nung nag-pink ako ng damit, sinuot ko siya. So, ang cute niya, diba? So, abang-abangan niyo yan sa aking shop dito sa Amerika. For sure, may ganito rin siyang tinda. Kaya, abang-abang po tayo. If you open it, napakalaki din niya. Diba? Laki din niya. And, nilalagyan ko rin siya ng Cryo Lady dito. Diba? So, cutie. Diba? Oh, ayan. So, natupad na yung mga wish ko. Diba? Sarap maging mag-wish. Sarap na umuwi ng Pilipinas. So, very spoiled ka talaga. Ayan. Thank you, Mommy. I love it. Okay. And next naman is, punta na tayo sa mga ilang nabili kong Bangkok clothes. At ito ay in-order ko rin online. Tama-tama naman bago kami umalis, dumating sila. Kaya talagang nadala ko siya. Hindi na ako masyado nagbibili kasi nga ang dami ko pang damit dito. At nagbawas ako kasi yung iba i-donate at yung iba ay iuukay ko sa Pilipinas para hindi naman tayo busong at kikita pa rin tayo kahit papano. Kasi hindi naman naluluma agad yung mga damit ko. Sa dami ko nga ang damit na may mix and match, kaya yung iba, hindi ko lahat halos nagagamit. So, i-share natin sa iba. So, mahilig talaga ako sa mga satin na damit. Even though pupunta ako ng Bangkok, may suppliers talaga akong binibilhan nito. At hanggang ngayon, buhay na buhay talaga siya. So, alam niya yung mga fashion at gusto ko na makukulay, talagang presentable yung dating na pwedeng pang simba, pang formal, or pang trabaho siya, diba? So, I got this one. Ganda niya, oh. Ito yung first. Hindi ko na masyadong dinamihan. Second, this one. Kasi pang summer na to eh. Diba? It's so cutie. And abangan nyo rin kasi for sure sa aming shop, magkakaroon ako ng ilang clothes pa rin na paninda. At saka syempre yung Little Daniela na mga ibang clothes natin ay ilalagay ko pa rin sa shop namin. Ito yung kulay blue dahil year ko nga ang blue. I got the blue one. Ganda niya. So ito yung mga summer, pwede sa shorts, sa skirts, sa pants. Diba? And this one is a very cute one.
Meron din po kami nitong tinda sa aming mini shop sa Dance Pink Closet sa Pilipinas. And hopefully dito sa Amerika, baka maglagay ako ng mga kikay t-shirts and clothes. Dahil yun naman talaga ang fashion ko. At ako yun para mas mabilis po natin ipagtinda, diba? Abang-abang na lang po tayo. Ayan, so cutie. Next naman is, I also got the pink one. Diba? Cute niya. Or the pink one, so cute. Oh. Diba? And I got the vintage one. Grabe, nakakatuwa talaga dun sa supplier ko na yun, sa bangko. Kasi lahat ng gusto kong damit ay meron siya. Kasi ganun talaga ako mag-fashion. So, I got the brown one. So, diba? Ang ganda niya. Oh. Alam nyo ba na lahat ng paninda kong ganito sa Pilipinas, sa aming shop, sa Dance Pink Closet, sold out na. Kasi nagandahan sila sa paninda ko. Kaya maraming salamat. And o-order po ulit tayo para mas madami tayo dun. And for sure dito sa Amerika, maglalagay din ako. So, ang ganda niya, diba? Next naman is this one. Ang ganda rin niya. Oh. I got the white one before. Hindi ko ma-remember. Nagdala akong yun dito pero inukay ko na. Kasi medyo hindi nga maganda yung washing machine dito. Kaya hindi na ako pumipili ng white. Kung white man ang bibiling ko, ako na mismo naglalaba para hindi siya nadadryer, hindi siya nayukot. Kasi nasama yung damit or napupunit siya. Diba? So this one is the next one. Pwede ito sa skirts, sa palda, sa shorts. Diba? Ang cute niya. Vintage style siya. Okay. Napaka-cute niya. Okay. So I got this one. I got this one. May talaga ako sa satin. This one. Cute. Oh, abang-abangan nyo at magtitinda rin ako niyan dito. This one. Oh. The blue one. Grabe, ang dami ko na naman damit. Sorry naman po. This one. Oh. And this one. And syempre, yung uso ngayong polo, nag-try din ako kasi nagdala rin ako nun dito at gumamit rin ako ng kulay green sa Pilipinas. Nagandahan ako. Very comfortable at pwede ko rin siyang ipang-apply or suotin sa mga interview ko. Kasi hindi naman masyadong formal na formal dito but it depends sa company na i-interview sa'yo. So, I got the brown one here. Diba? Pants ka lang. Tapos magsando ka lang ng black na hite kasi malamig. So, formal ka pa lang din. Di naman bastos-bastos ang dating mo. And the gray one. Diba? Oh, cute niya. Oh, diba? Grabe. Ang dami ko pa rin nabili. Ito pa yung mga nabili kong damit. And for sure, kasi yung iba kong damit ay hinango ko na. Nilagay ko na sa black box. Sa box. Bag pala, pipiliin ko para iukay ko sa amin. At para yung kikitain naman, you have to save para din sa tindahan. Diba? Ganun lang, diba? Para hindi tayo nagtatapon. At yung iba naman, pwede ko siyang ibigay para mapakinabangan ng iba. Ano pa ba ang mga nabili ko? Siguro yun na lang. At saka, nung pumunta kami kasi ng Taiwan, nag-stop over kami nung umuwi. So, dumaan nga kami sa Little Pop Mart. Actually, pumunta na kami ng Pop Mart ng aking anak sa MOA. Dahil yun talaga yung nilakad namin para makabili din siya ng ilang collections. Pero, binilhan ko na rin siya sa Taiwan nun. Parang pa-Christmas gift namin ng papa niya. So, nagbili rin ako ng Crying Baby with Pop Mart. Ayan. So, may mga sticker to nandun naman eh. Look, the Crying Baby. Guys, ang original talaga nito is 3,500 to 4,000 pesos. Gaman, di ba? Parang $40 yata or $50 or $30, I don't know. Sa liit nito, but this is the original of Crying Baby. Sabi ng anak ko, is a new collection for this year daw ito. Kaya, nakakaaliw ang dami nila. So, before ending my vlog, this is another collection. Ilalagay ko dun sa table ko. Another collections po, gusto ko rin ipakita sa inyo. Napakita ko na naman, di ba? One of special gift ko rin na-receive this Christmas at nung Thanksgiving, ang aking new camera para sa pagbablog ko. Yes. I got this one. Ayan. Supposed to be, kaya ko na siyang gamitin or paano mag-edit. Ang problema kasi I need to another
sack para ilagay ko sa laptop ko or sa cellphone ko para makapag-edit ako. Yun ang advice ng pinsan ko para makuha ko lahat yung mga video dito. So, napag-aralan ko na rin siyang gamitin. May ilang video na rin kami dito. Nag-video na rin si Sweetie. Pero I'm planning to use this one kapag may extra at makabili noon, saka namin siya gamitin. Kasi, very comfortable din na minsan ito ang gamitin mo than my iPhone phone. So, thank you so much, Sweetie, kasi another gift niya to nung Thanksgiving, wedding anniversary namin, Christmas gift na niya. Kaya todo-todo talaga, thank you so much. I love you, Sweetie. Ayan. Next naman is, the last one ay, ano pa ba? Wala na. I-open na natin tong kay Kate before ending my vlog. Ayan. So, supposed to be, papahirapan daw niya ako kasi ginaya niya si Mika. Diba? But, tingnan natin kung ano to. But, alam na naman yung gusto ko. Gusto ko talaga ng Cry Baby. Grabe, talagang pinahirapan din niya ako. So, I'm gonna be open this one. So, balikan ko kayo kasi lalagyan ko, bubuksan ko muna siya. Yay, guys! Ang cute nung kay Kate! Oh, diba? Ang cute! Other one. Cute! Ang tawag daw dito, sabi ng anak ko, it's different from here. This is a doll. Crying doll daw ang tawag dito sa isa. I don't know. Correct me if I'm wrong, but it's my first time to collect. Sana kasi yung labo-labo ba yun? But nung nalaman ko yung mga reactions, parang ayoko. This one is okay. Ang cute nila. And this, alam mo, ganito yung nawala ako sa airport kay Mami. Pero medyo mataba-taba siya. Parang kasing laki siya nito. And pareho sila ng lalagyan. But this one, it's nice. Thank you so much, Kate. One of my sister and BFF kapatid. Ayan. Ang cute. 3, I love you. Diba? I like this one. They have the Powerpuff Girl Crying Baby. Ang gandang daw nila. Oh, diba? Pag nawala yung kay Mami, sorry. Pero hindi ko muna kayang banggitin. Pero pag napanood niya to, for sure malulungkot siya kasi mahal siya. Baka sabihin, hindi ako naging pinag-ingatan. Ayan. This one yung nawala ko eh. Pero medyo malaki nga siya. Thank you so much, Kate, for your gift. For Christmas gift, I love you. And Mika, ayan, pag-uwi ko na uli, mag-ipon uli kayo. Ayan. Hopefully, si Kate ang mag-LBC lahat ng mga ipapaninda ko dito. I try my best na makapagtinda ng ganito sa aming store. I-update natin ang Dance Pink Closet. Kahit maliit lang yung space na iha-hair ko for this time. Kasi nga may business na tayo sa Pinas na medyo i-update at papagandahin pa natin. Utay-utay, ipon-ipon muna, bawi-bawi. At saka-saka. But I'm so very happy and grateful sa lahat ng mga nabili ko for Christmas. Regalo ni Sweetie sa akin. Regalo ng aming anak. Regalo ni Mami at Daddy. Ang mother-in-law ko, thank you so much sa ampaw niya. Sa sister-in-law ko, hindi ko napakita. I-insert ko na lang dito yung pictures ng gift ng sister-in-law ko. Ang dami nilang gift sa amin with my sister-in-law Wendy and sister-in-law Joy. Maraming salamat sa gift ninyo. I love you both. At nung paglabas namin, sobrang saya. Next time, 4 na tayo magchichikahan. Ayan. So, yun lang naman po ang special moment ko nung Pasko. Talagang kahit hindi tayo bata, ay umaapaw ang gift sa atin. Ibig sabihin, special tayo sa kanila at spoiled tayo sa kanila kasi naaalala nila tayo. Siyempre, ang Pasko naman, hindi lang palaging pera o regalo. No? Nandun pa rin yung sharing ng pagmamahal, pag-aalaga, at ibang way paano ipadama ang way of Christmas. Hindi lang palaging gift or something. Ito ay extra bonus kung bakit binigyan nila ako dahil siguro love na love talaga nila ako. Diba? Yun lang. And
Happy ako sa mga nabili ko. Hindi ako masyado nag-shopping pero kontento ako sa mga effortless na pagkatrabaho ko at sa mga katas na deserve ko naman sometimes sa makabili ng ganyan. Totoo ba? Sometimes madalang pero nakakapag-shopping pa rin all the way. But thank you so much guys to watch my first vlog haul 2025 dito po sa Amerika. And I think magsusunod-sunod pa to ng more update of diaries ko sa aking YouTube channel. Hopefully, dyan lang kayo at standby lang kayo dahil baguhin natin yung typical vlog natin para sa ganun may mga ideas kayong makukuha how we can spend life dito sa Amerika. So guys, thank you for watching my vlog. Sa lahat po ng mga nanonood ng vlog namin, maraming salamat po. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye!